Doc, ako, strict low carb talaga. Almost 6 months na. Congratulations. Normal na ang blood sugar ko. Morning dawn, tumataas siya ng 106. Okay lang po ba yan? Yes, okay lang po yan. Baka yan tinatawag na dawn phenomenon. Sa sobrang baba ng sugar nyo, usually sa madaling araw, no? Nagproproduce ang liver natin ng sugar. So, para pag gumising tayo, alive na tayo. Okay. Doc, paano po pag FBS mataas result, HbA1c normal naman? Okay, edi very good. Kaso, ba't mataas yung FBS mo? Kung yung A1c kasi, reflection of your sugar 2 or 3 months ago. So, dati pa yan normal. Ngayon, nag-indulge na kayo sa mga high carbs, kaya nagtataasan na yung sugar nyo. Eventually, pag hindi nyo pinababa yung FBS, yung A1C tataas ulit. Okay? Doc, last lab, nag-improve lahat. Congratulations. Yung CREA na lang. Well, if you have CKD, you need to address that, consult, para bumaba ang CREA, tumaas ang EGFR. Okay? Natutuwa ako sa mga patient ko na mga may kidney disease. Improving ang kanilang mga kidney function. Sa umpisa, no? First month, second month, nagtataasan pa. Pero hopefully, majority na sa kanila. After 5 months, 6 months, bumababa yung mga CREA. Galing. Nagugulat ako. Okay. Yes, nare-reverse po ang type 2 diabetes, doing the low carb exercise. Marami sa mga patient ko, dekada na ang kanilang diabetes. Until now, hindi nila na normalize. Hindi nila matanggal-tanggal ang kanilang maintenance. But when they did that proper low carb, fasting, and active lifestyle, naggagandahan ng mga sugar, nababawasan ng insulin, nababawasan or natatanggal ang kanilang mga oral medication or pati yung insulin nila. Kaya, to the low carb. 5 months na po ako strict low carb, 114 creatine. Okay lang po ba man sa day na lang ang veggies? Medyo elevated ang CREA nyo. Okay? Baka dehydrated. Tingnan natin yung one parameter lang ang creatinine. So we need to see other parameters like yung urinalysis nyo. Tingnan niyo kung may protein ba ito, no? Okay. Yeah. Dialysis, eat real foods. Ang concern ko kasi, nasanay na tayo when we are in dialysis, no? Pagka nasa dialysis kayo, nasanay na sinasabihan kayo na kainin mo na lahat ng gusto mo, total, nagda-dialysis ka. Kailangan na natin i-stop yan. Kailangan na natin stop na i-advise or ipayo sa mga nagda-dialysis. And sa mga nagda-dialysis, kailangan nyo nang itigil yun. Dahil hindi po healthy na lahat na lang ng mga inflammatory foods ay kakainin nyo. Total, ay nililinis din ng dialysis, no? Mali po. Hanggang kailan ang dialysis? Kung puro toxic, kung puro lason ang kinakain niyo, puro dangerous ang kinakain ninyo, sisirain din niya ang katawan ninyo, sisirain din niya mga organs. So kahit mag-dialysis kayo, hindi magi-improve. So if you want to improve your creatinine, di ba palagi 1,000 yung mga nagda-dialysis, 1,000 palagi yung mga creatinine. Do low carb, mapapababa natin yan, 400, 300, ba? Okay? Pero be patient, hindi yan agad-agad. Okay?
Okay po ba mag-pork everyday sa low carb? Naku po. Variety pa rin. Eat variety. Okay? Pwedeng fish, chicken, egg for your protein. Huwag naman palaging pork. Kakasawa din yan, di ba? Okay. Doc, okay lang po ba pagkain namin may condiments? Di po kasi ako nagluluto, di maiwasan makakain. Kaya minsan more on egg na lang. Well, it's your preference, no? If you want to be healthy, get rid of those unnecessary na mga pampalasa. Pwede na po tayo sa salt, pepper, herbs, spices, yan, pampalasa yan. Kung may mga health conditions kayo. Okay? Doc, okay lang ba sobrang protein intake? Recommended amount? Maraming salamat. Okay. So sa protein, no? I do not count proteins kasi. You just eat when hungry, stop when full. Chew your food properly. Hindi ka masosobrahan yan. Ayun. Pagka nasosobrahan ka, makikita mo sa mga laboratory results mo. Okay? Elevate BUN. Tapos, mapapansin ninyo, no? Nag-gain kayo more weight, hindi muscle, no? When you are doing the low carb lifestyle or the keto or the carnivore, I advise you to do resistance exercise. Magbuhat kayo. Okay? Huwag sedentary. Okay, Doc, pag bumababa ang HbA1c dahil sa maintenance, okay po ba yun? Oh, yes. Actually, okay. Mas okay daw bumaba ang sugar ng walang gamot. Definitely, yes. Oo. Kaya nga pagka first time kayong na-diagnose na diabetes, ang sa akin, hindi mo na ako magbibigay ng meds. Babaguhin nyo lang yung kakainin. Then after 3 months, titingnan natin ang result. Kung nag-improve, nag-normal, no need for the meds. Diba? Mas maganda yon. Pero eto kasi, mga chronic na diabetes na. Ibig sabihin, dekada nang nagtitake ng maintenance. So, bababa ang A1C, bababa ang FBS dahil sa medication. But, if you're not changing yung kinakain ninyo, walang maintenance na hindi dinagdagan. Pansinin nyo, hindi kayo gumagaling pagka ang maintenance nyo sa sugar ay nadadagdagan. Hindi kayo gumagaling. So, kung gusto nyo gumaling, dapat nababawasan yung gamot. Dahil sobrang baba na, bakit pa 3 or 4 ang iniinom mong gamot sa sugar? So, dapat binabawasan yan. Okay. Okay. Hello, Doc. Good evening. Type 2 diabetes without medication. Kaya pa ba ma-reverse, Doc, through low carb or carnivore plus exercise? Yes. When you do it correctly, yes. Pero ito, lifestyle. Kailangan hindi na kayo babalik sa high carbs. Ano nag-cause ng type 2 diabetes nyo? Okay? May mga patient ako, no? Nagulat. 2-3 decades, hindi nag-improve ang kanilang sugar. Nung nag-low carb, nag-improve. Kaya namamangha sila. Kaya lang sabi, no? Hindi mag-i-improve. Forever na maintenance nyo na yan. Ang dami po sa mga naglo-low carb ngayon, walang maintenance sa sugar dahil normal. Ba't ka, ganito yan, no? Nung tumaas ang sugar, ang ginawa, binigyan ng gamot, pampababa. Anong nangyari? Bumaba, yes. Kaso, hindi niya tinantanan yung mga high carbs, mga sugar, very palatable kasi yan. Mag-i-enjoy ka talagang kumain ng mga ganyan. The next laboratory, mataas ulit ang sugar. So, anong mangyayari? Yung isang gamot mo, ginawang 3 times a day. So, every check ng sugar mo,
mataas pa rin. Mataas pa rin, dagdag ng meds, dagdag ng meds. So, kung hindi mo babaguhin ang kinakain mo, eh talagang puro kagamot ngayon. Doc, nangangati ang katawan ko. Ano ang dapat ko gawin? Kamutin. Joke na. Okay. Mismo sa loob. Naku po. Okay. Alamin niyo po kung kayo'y diabetic. Usually pagka-diabetic, nangangati din yung mga katawan nila. Tapos, pangalawa, umiwas muna kayo sa mga number one cause ng allergy, alam nyo, ultra-processed food. Tapos, then, iwasan ng nuts, iwasan ng mga seafood, yung mga shrimp, crabs, squid, shells, iwas tayo. Ngayon, kung andyan pa rin yung pangangati, baka naman, environmental na ang problem. Baka maraming mga pet kayo, maraming pulgas, okay? Or, baka maraming mga insekto sa loob. Or, baka naman maraming mga nagko-construction sa paligid ninyo, maalikabok, no? So, tanggalin nyo ang carpet, nag-ano yan ng mga alikabok dyan. So, maraming cause po ng allergy. And you need to do some consultation para malaman natin yan. Okay. 2 meal a day, naka-liberal, alright. Fasting 16 to 20 hours daily. Sige po. As long as nag-improve ang health ninyo, kung saan kayo comfortable. No? Mayroon ako sa kaninang pasyente, tanong sa akin, pwede ba, Doc, akong kumain ng taba? Sabi ko, yes, kung naglo-low carb, okay lang naman po yan. Basta ang mahalaga is, if you're already full, tumigil na. Okay? Pero non-stop siya kakakatanong, no? Sabi ko, mukhang takot yata to sa taba. Well, whether we like it or not, no? Halos lahat tayo noon, no? Tatakot tayo sa taba. Kahit sino natatakot sa taba. Okay? Kasi na sa atin yan, na-instill na. Palagi yan, pagka kumain ka ng maraming taba, no, tatas ang presyon mo, baka ma-stroke ka, babara sa ugat, no? Okay? Pero sabi ko sa kanya, kung saan ka comfortable. Kasi kumakain nga kayo ng fats, sabi ko, pwede kayong kumain ng fats. Kain ng fats. Pero sa isipan mo, sa puso mo, iniisip mo at saka kinakabahan ka sa puso mo na baka ma-stroke ka or ma-heart attack. Abe, mas nai-stress pa yun, nakaka-stress yun. Kaya kung ano yung comfortable sa inyo, yun yung gawin ninyo. Hindi natin to yung pagpipilitan. Ang mahalaga, mag-start muna tayo sa isa. Tanggalin mga ultra-processed food. Okay. O yung iba, ayusin yung fluids. Yung iba, ayusin ang tulog. O sugar food, sugar drink. Doon muna, kung ano yung kaya ninyong mabago sa lifestyle. Hindi yan yung overall, lahat na agad babago. Hindi. Yung iba, one problem at a time. Okay? So, kung takot pa kayo sa taba, okay, huwag nyo munang pilitin. Okay? Aral more or makinig more sa mga nag-vlog or yung mga nagle-lecture. Okay? Yan. Can I gain muscle from low-carb diet? Definitely, yes. Bakit? Kailangan nyo magbuhat. Hindi kayo mag-gain ng muscle pag hindi kayo nagbubuhat. Okay? Hindi kayo magkakaroon yan. You need to do some resistance or lifting exercises. Okay. Okay. Okay, bago po ako nag-low carb, okay po ang ultrasound ko sa kidney stone. Bakit nagwiwi ako ng blood? So, repeat your ultrasound. Bakit nga ba kayo nagwiwi ng dugo? Baka may kidney stone. So, tingnan natin.
kahit na naglo-low carb ka, kahit na high carb ka, nagkakaroon ng kidney stone. Bakit? Hindi kayo mahilig uminom ng tubig. Sabi na, Dok, hindi ako uhaw. Oh. Kahit hindi kayo uhaw, you need to drink your fluids, your recommended fluid per day. Marami, lalo na sa mga malalamig, hindi uhawin yung sa mga malalamig, no? Ihi ng ihi, hindi na uuhaw. Ay, naku po, nadidehydrate na po kayo niyan. So pagka nadidehydrate kayo, pwede kayong magkaroon ng crystal sa ihi, magkaroon ng kidney stone. And also doon sa mga oxalate sensitive. So kahit na high carb ka, low carb ka, kung oxalate sensitive ka, may tendency din magkaroon kayo ng kidney stone. Okay? Ayan. Bakit hindi nawawala ang pamamanhid ng paa ko? Parang may makapal na pakiramdam. Are you diabetic? Blood sugar ko 6. 6 po ang HbA1c ko. So, ibig sabihin pre-diabetic. Need more consultation para ma-address natin. Okay. Paano po ba? Okay. Mag 3 months na low carb, ang bunso ko, hoping na gumaling ang fatty liver niya, cut ko lahat ng processed food at mga junk food, hoping na next year mag low carb na rin panganay ko para lahat kami low carb na. Yes, may mga patient ako, no? 12 years old, akala nila diabetic, so pinalaboratory natin, and normal ang FBS, but yung liver enzyme elevated to 180. Ang normal usually 40, no? So sobrang taas to. So ultrasound, nakita moderate fatty liver. So ano mang kinakain nitong batang to? Puro junk. Puro soda. Okay? Iwas kayo dyan. Okay. Nawala sakit ng daliri ko simula nung low carb ako. Wow, congratulations po dyan, ha? Okay. Ayan. Oh, yung taas ng creatinine, 680. Ano daw ang kailangan niyang kainin everyday? You need guidance, mag low carb, pero kailangan niya ng guidance. So, seek consultation. You need to be informed. Ito yung mga gagawin. At maraming pag-uusapan pagka may problem sa kidney. Although kahit hindi kidney, may problem sa fatty liver, sa heart, no? Any health condition, we need to discuss lahat yan. So, seek consultation, have a baseline laboratory result sa mga magsisimula ng low carb. When you do low carb, inflammation ang ina-address. And then do the fasting, autophagy, and have an active lifestyle. Ayan. Be the best version of yourself. Adapt, and you will evolve. Ingat po kayo dyan. God bless.